A blessed day to you. I am Bishop Ruben Abante, and I'm the senior pastor of the Lighthouse Bible Baptist Church. I'd like to invite you now to be with us as the message of the Word of God is preached from the pulpit. I'd like to turn you over now to our Lighthouse Coming Together, and I pray that you'd be blessed with the message. Service through the years, all the heartaches, all the burdens, all the tears. But do not be discouraged. There's a purpose, there's a plan, there's a reason for each trial. So trust the leading of His hand. It's not in vain. We serve a risen Savior. Jesus rose and raised. The heavens cheer us on. We do not walk alone. Our labor, our witness, our faith, it's not in vain. It's not in vain. We serve a risen Savior. Jesus rose and raised. The heavens cheer us on. We do not walk alone. Our labor, our witness, our faith, it's not in vain. It's not in vain. It's not in vain. In the true grace of God. Tumatayo tayo sa totoong biyaya ng ating Diyos. Now overall, sa buong taon, ang ating pinaka-tema ay Standing Fast, Serving God as Free in 2023. Kaya sa pamamagitan ng papapahayag, mga kapatid, ay gusto natin na bilang eklesiya, bilang church, bilang mga members, ay tayo'y magkaroon ng matatag na pagtayo, mga kapatid. Ang mga panahon ngayon, hindi ka na nakakita ng mga mananampalatayang mayroong matikas na pagtayo sa pananampalataya. Okay? Subalit tayo naniniwala na tayo ay kinakailangan maging matatag. Okay? Now, tumayo tayo at basahin natin ang ating teksto sa umagang ito. Ito'y masusumpungan sa 1 Peter chapter 5,
and verses 10 to 12. Na kung saan sumusulat si Peter sa mga mananampalataya na scattered. Masusumpungan niyo ito sa simula ng aklat na ito sa chapter 1. But in chapter 5 and verse 10, we find him saying, "But the God of all grace, who hath called us unto his eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. To him be glory and dominion forever and ever. Amen. By Silvanus, a faithful brother unto you, as I suppose, I have written briefly, exhorting and testifying that, look at this, this is the true grace of God wherein ye stand. Ito ang totoong biyaya ng Diyos na kung saan kayo ay nakatayo. Gusto nating maintindihan ito mga kapatid. Tayo ba'y gayon din? Saan ba tayo nakatayo? Okay? Manalangin tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat po sapagkat muli ay meron kaming pagkakataon na makapakinig, Panginoon, ng katotohanan ng iyong salita. Gamitin mo, Panginoon, ang pagpapahayag na ito upang hindi lang na bagay na aming naririnig, kundi katotohanang aming ibinubuhay, Panginoon. Katotohanan na aming tinatayuan, lalo na bilang eklesiya, bilang Lighthouse Bible Baptist Church. O Diyos, pagyamanin mo nga ang katotohanan ito sa aming mga puso, sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Thank you. You may please be seated. I have been trying to give an introduction sa mensaheng ito sa pamamagitan ng ating lesson sa Lighthouse Enrichment and Development Class. I would encourage you, mga kapatid, to be active sa ating Lighthouse Enrichment Development Class. Wala na tayong Sunday School. Hindi na natin tinatawag na Sunday School yan. Ang tawag natin ay Lighthouse Enrichment and Development Class. At hindi lang yan, mga kapatid, bagay na nakikinig lang tayo, ngunit kapag Miyerkules, lalo sa ating mga adults, meron tayong alamin. Yung alamin ay isang bagay na ginawa natin, sinimulan nung kalagitnaan ng pandemya. Subalit nakita natin ang kahalagahan nito sa ating buhay. Amen? So we need to know. We need to understand. And we need to live according to this knowledge and understanding. That's wisdom. Okay? Sapagkat hindi maaari, mga kapatid, na ang lahat ng mga katotohanan ay pinapakinggan lang natin. Nakikinig ba kayo? Salamat at nakikinig kayo. Pero nais kong sabihin sa inyo na ang katotohanan ay hindi lamang pinapakinggan natin. Okay? Kundi, we take the truth to our lives and we take the truth and stand on that truth. Amen? Ang mundo ngayon, mga kapatid, ay puno ng marami mga issues. In fact, sa social media, naku, kadami, ewan ko ba. Okay? Huwag na kayong magtaas ng kamay. Ilan sa inyo may Facebook? Madami. Di ba? Oh, sa mga messaging apps, ilan sa inyo mayroong Messenger? Ilan sa inyo mayroong Instagram? Ilan sa inyo mayroong Twitter? Ilan sa inyo mayroong Threads? Bago na yan ngayon. Okay? Now, of course, people need to communicate. But as people communicate, pati mga fake kino-communicate. Do you realize this? Pati yung mga hindi nyo kinakailangan, pinararating sa inyo. In fact, sa inyong mga feeds, marami kayong hindi kailangan na bumubulaga sa mga feed ninyo. Did you know that? Correct? Magtataka ka, ba't ba lumalabas itong mga to sa aking ano? Well,
Kasi, alam nila ang interest ng tao. Merong algorithm yan, mga kapatid. Napakatalino ng social media. Okay? Napakatalino ng mga gumagawa nito. Oh. Pinag-usapan mo pa lang, lumalabas na. Alam niyo ba yun? Ha? Alam niyo ba na mga telepono niyo buhay at nakikinig? Did you know that? Kapag buhay ang mga app ninyo, lalo ang Google. Meron kayong Google, di ba? O kahit na nandyan lang yung telepono, sabihin mo, hey Google, sasagot yun. Did you know that? Ha? O, si Siri, ganun din. Tama, ano? Kayo mga naka-iPhone, si Siri. Okay? Lalo na si Alexa. Alexa, buhay pala. Sino may Alexa sa bahay? Meron ba kayo Alexa? Ako lang? Naku, pambihira. Ito, may Alexa, si Bobet. Gising palagi yan. Kahit anong pinagkikwentuhan nyo. Basta't nabanggit mo yung pangalang Alexa, mabubuhay yun. Okay? Oh. Ang AI, mga kapatid, ay napakatalino talaga ngayon. In fact, meron na ngayong church doon sa Germany, yung ChatGPT. Okay? Inuutusan na ng pastor yung ChatGPT para siya ang gumawa ng sermon niya. At may isang church sa Germany, finiture natin to sa ating Lighthouse Cafe. Okay? Na ang nag-preach mismo, yung GPT mismo, yung chat mismo. Can you imagine that? Oh. Ini-interview ko nga si Pastor BJ Sebastian Sabi niya ganyan Oh, sa ChatGPT, bigyan mo nga ako ng isang essay, isang narrative, isang mensahe, exposition pa sinabi niya, no? Ng 1 John chapter 2. Abay, wala pang ilang minuto tapos na, 1,000 words. Can you imagine that? Pagkatapos sabi niya, gawan mo nga ako ng isang mensahe, isang outline tungkol sa Obadiah chapter 2. Pambihira, ilang minuto nandun na, wala namang Obadiah chapter 2. Ganon, mga kapatid. Saan tayo tumatayo ngayon? Ang mga ilan sa inyo, tumatayo na kayo sa lahat ng ino-offer ng mundo. Correct? Ako aaminin ko sa inyo, mga kapatid, magmula na ako yung natutong mag-type. Mabilis ako mag-type Typewriter. Siyempre, ako naging sekretary ng tatay ko Nawala na yung aking galing ng pagsusulat. Talagang pangit naman talaga sulat ko Yung mga klase ko nung college, ayaw silang tumabi sa akin Ayan sila Bong, ayaw tumabi sa akin yung mga yan Bakit? Ang pangit ng sulat mo, hindi ko makakopya sa iyo. Hindi ko maintindihan. Anyway, kaya yun na lang ako palagi, nagtatype, merong keyboard palagi, whatever. Okay? Para bang yun na lang ang tinatayuan ko. Kaya ang hirap magsulat na kapag yung magno-notes ka. Okay? Kaya mahilig ako merong keyboard. Ayan, nasanay ako dyan. Minsan that is a weakness already. Okay? Kaya napansin nyo, kapag, ito nga pati ito, dito na ako nagdo-drawing ano ba yan? Okay. Now, pero ano na ba ang ating tinatayuan ngayon sa ating buhay? Saan tayo nakatayo? Many of us simply stand on technology. Many of us simply stand on what this world can offer to us. Business. Correct. Education. Entitlements. Position. Success. Yun na lang, mga kapatid. Kaya, many Christians are actually empty of the spiritual. Kaya binati ko yung isa. Ito na ngayon ang bati ko Hindi yung magpapakabait ka ha. Hindi, no. Ito na ngayon ang bati ko Ayusin mo yung spiritual life mo. Nakikinig ba kayo? And I would like to tell you this. Lahat kayo, from young to adult, ayusin niyo ang spiritual life niyo. Para maintindihan mo kung gaano kahalaga ang spiritual life, basahin mo Romans chapter 8. Okay? Why? Because everybody who is in Christ should have a spiritual life. We should walk in the Spirit. We should be led by the Spirit. We should yield to the Spirit. Okay?
and we should have the fruit of the Spirit. Amen? Walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Ganyan palagi mga kapatid, no, ang pananaw ng tao. Okay? Kahit ano pang sabihin mong programa, itong inyong pastor mga kapatid, I believe in many things. Okay? I came from the corporate world, maalam ako sa mga bagay na mga pamantayan. Okay? Maalala nyo, nung isang linggo, last Monday, ini-interview ako doon sa Oras na Bicolandia. Ang tanong nila, hindi, Oras na Pilipinas pala. Ang tanong sa akin ay ito, maaari ba, Bishop, na bigyan mo ng rating ang performance ni Presidente ng kanyang 1 year? Ang sagot ko, alam mo yung performance rating na binibigay sa Presidente, subjective yan. Okay? Kasi, syempre, marami ang magre-rate sa kanya according sa kanilang mga kung ano-anong issue. Okay? Pag gutom sila, hindi nag-perform ang Presidente. Hindi naman lahat ng tao ganun ang kalalagyan. Pag may sakit, performance sa Presidente. Sabi ko, intindihin natin kako that we should have established parameters sa pagsukat ng mga bagay. Correct? Sa mga estudyante, meron tayong tamang pagsukat. Meron tayong tamang parameters. Sa mga nagtatrabaho sa opisina, meron tayong tamang appraisal. Correct? Lahat. Kako, porque halimbawa, ang ehekutibo, ang design niyan is to execute the laws. So, therefore, ang tamang pagsukat ng performance ng Presidente is how he executes the law. Tama? Yun namang mga legislatura, ang tamang panukat sa kanila is how they make laws. Tama? Yun naman nasa judiciary is how they interpret the law. Correct? Pero wala na yun mga kapatid eh. Pagwapo-gwapo, effect na lang eh. So, ganon. Wala tayong tamang panukat. Wala tayong tamang pundasyon. Amen ba? Good. Lahat na lang ating panukat, tiyan. Naku mga kapatid, kung tiyan lang palagi. Minsan ang ating panukat, ganda ng mukha. Pati mga pastor, ewan ko ba, nagko-contest ko sa kagandahan ng mukha. Puro na lang gwapo. Pag nakakita ka ng mga post ng mga pastor, puro gusto maging gwapo eh. Mga kapatid, ang parameter ng pagsukat ng mga pastor, hindi sa kagwapuhan. Tama ba, Pastor Miguel? Oo. Pero pag ang pastor, ang gwapo ng pastor, okay na siya, parang okay na eh. Alam ko mga kapatid, gwapo ko, pero wag nyo nang sasabihin yun. Naintindihan ko na eh. Pero hindi naman yun. Tamang panukat. Where do we stand? Amen? You know, I'm really blessed with the testimony of Lighthouse. Dumating dito ang Samaritan's Purse, Antoinette. Okay? Pumunta sila dito, at ang sabi, Bishop, ang Samaritan's Purse po ay magko-close na sa Pilipinas. So ano magiging trabaho ninyo? Wala na. Whoa! Hindi kayo kukunin at idadalhin sa ibang bansa or what? Wala na po. As in, wala na. Kaya pala si Antoinette, mga kapatid, wala nang trabaho ngayon. Hindi na, bibiro naman ako. You pray for Antoinette because she is willing to help sa ating ilang mga ministries. And I praise God for that. Magaling na nutritionist yan. Anyway, sabing ganyan nila, so, Bishop, kasi ang Lighthouse naman po ever since, kayo nag-extend sa amin. When Samaritan's Purse came here, kayo ang nag-host ng unang mission field office ng Samaritan's Purse. Dito, SP. Ano yan man ang SP, mga kapatid? Yan ay relief arm yan ng BGEA. Noong nagkaroon ng, yung bagyo sa Yolanda, nagpadala si Franklin Graham ng 2 eroplano ng relief dito sa Pilipinas. Okay? So, yun. Anyway, they've existed for 7 years. Okay? So, lumago. And I was part of the dedication ng araw nung sinimula ng
Samaritan's Purse dito. And then, Bishop, so magpapaalam na po kami. Wow. Pero, sabi nila, yung pagpapaalam po namin, Bishop, idodonate namin sa inyo yung mga gamit namin. Ganon. Akala ko kung ano lang. Abe, nung binigay yung listahan ng idodonate sa atin, napakarami. Nakikita niyo yung speaker na yan. Yan. No? Yan. Si Edwin, tuwang-tuwa dahil, abay, marami siya. Pati server nila binigay sa atin. Bakit? Kasi Bishop, kayo ang makakagamit ng lahat ng ito. Hindi namin ito ibibigay sa isang church o ministry na wawaldasin lang ito. Gusto namin, sabi Bishop, na pangalagaan ito at gamitin sa ministry. Nandyan ba kayo? Amen? And I appreciate the fact, mga kapatid, na ang tingin nila sa Lighthouse ay may tamang platform ng paglilingkod sa Panginoon. Amen? So, ganun. Now, I would not just want that testimony ay nasa ilan lang, kundi nasa lahat. Amen? You know, I praise God for our leaders, our pastors' men, our sentinels. Pero sa totoo lang, mga kapatid, tumatanda na itong mga to eh. Tama, Brother Tony? No. Robert? Ayan. Dick? Ba't tinuturo mo si... Oo. Sabi ko, kailangan na natin ng mga bagong leaders who will take on according to the grace of God in their lives. And raise themselves up sa ministry on the right platform. Amen? Oh. Kaya, kayong mga kabataan, mga rising leaders, you know, hindi ko lang kayo gustong makitang gumagraduate. Hindi ko lang kayo gustong makita na nagkakatrabaho. Hindi ko lang kayo gustong makita na nagkakapamilya o nagkakaroon ng magandang negosyo and everything. Because everything in you is given so that the Lord Jesus Christ may be glorified in you. Wala tayong bagay sa buhay natin na hindi galing sa Diyos. Amen? What do you have that you did not receive? And if you receive them, abay, parang ang kilos mo, parang hindi ka tumanggap. Yan ang biyaya ng ating Panginoon. Amen? Okay. Simula sa ating kaligtasan, mga kapatid. Kanina sa ating LED, ay nagtanong ako, ano ang pagkakaiba ng pananampalataya at biyaya sa kaligtasan? Tahimik. Oo. I'd like all our groups and fellowship groups to understand how faith and grace operate in regard sa ating kaligtasan. Nakikinig ba kayo? For by grace are ye saved through faith. I'd like you all to understand that. Kasi mga kapatid, hindi na naintindihan yan ng maraming mga tao. Kahit mga Baptist. Minsan mga pastor di maintindihan yan. Amen? Okay. Ang iniisip ng tao, lalo sa bagay ng biyaya, ang biyaya ay tinatanggap lang, ala ng iba. Tumanggap ka ng biyaya, naswerte ka, pambihira. Pastor, sa biyaya ng Panginoon. Oh, gumaling ako. Sa biyaya ng Panginoon, nakatanggap ako ng ganito. Sa biyaya ng Panginoon, nagkatrabaho ako. Sa biyaya ng Panginoon, natapos ako. Sa biyaya ng Panginoon, nagka-degree ako. Sa biyaya ng Panginoon, tinanggap ako sa opisina. Sa biyaya ng Panginoon, meron na akong posisyon. Sa biyaya ng Panginoon, so what?
Are you listening? Ang dami pa namang gumaling mula sa pandemya, sa biyaya ng Panginoon. But what? Now, this is the reason why Peter says we need to stand on the true grace of God. Why? Because all the claims of people, all the claims of Christians regarding the working of grace is not actually according to the truth ng grace. Nakikinig ba kayo? Now, simulan natin ito mga kapatid. Sabi sa akin ng isang pastor nung binanggit ko yan, bakit pastor, meron bang false grace? Of course, meron. Okay? Pero palagay ko, obvious sa atin yun eh. Okay? Pero mga kapatid, intindihin natin na maraming beses, tayo mismo mga mananampalataya ay hindi tumatayo sa totoong dapat na pagkilos ng biyaya sa ating buhay. Tama? Let me do an analogy. Ang pagkain is often referred to as grace. Correct? Nananalangin tayo, pagkakain tayo na grace. Pagkain, grace. Tinanggap mo, kinain mo. Tama? Okay. Wala ka nang ginawa kundi kumain. Kain ka ng kain. Akala mo, dahil sa biyaya ng Panginoon, kain ka lang ng kain. Mga kapatid, kapag kain ka ng kain at kain ka ng kain, lalo na kanin palagi kinakain mo, bukas makalawa, may diabetes ka na. Okay? Kain ka ng kain. Oh, may kilala ako dito, hindi ko na sasabihin kung sino. Okay? Kumain na ng bulalo, nagmunggo pa. Nung nagmunggo na, kumain pa ng dinuguan. Pagkatapos, hindi makalakad. Pero hindi ko sasabihin kung sino yan. Pero pag pipilitin niyo ako, baka hindi mo, nagbibiro lang ako. Why? Kasi mga kapatid, yung konsepto natin ng biyaya, pagtanggap lang. Naiintindihan niyo ba? Kung yung lahat ng ibinusog mo, para mabusog ka lang, hindi mo naiintindihan kung ba't ka kumakain. Tama? Anong sabi ng Bible? Ang hindi nagtatrabaho ay huwag din kumain. Yun ang sabi ng Bible eh. Alam niyo ba yun? So kumain ka ng maganda. Kumain ka kahit mahal, pero magtrabaho ka. Amen? So yung biyayang pagkain, hindi lang para kumain ka. Dahil kung yun lang ang tingin mo sa biyaya, magkakasakit ka. Ibig sabihin, hindi totoong prinsipyo ng biyaya at katotohanan ng biyaya yung iniisip mo. You understand? Now, ilagay natin sa spiritual. For by grace are ye saved. Amen! Dahil sa biyaya, tayo'y naligtas. Ligtas lang. Nandyan ba kayo? Sa totoo lang, tinitigil ko na yung sasabihin, gusto mo bang pumunta ng langit? Bakit? Abi, sino bang ayaw pumunta ng langit? Tama? Parang, gusto mong pumunta ng Amerika? Gusto mong pumunta ng Europe? Parang ang kaligtasan kay Kristo pagpunta lang ng langit. Mga kapatid, kung gano'n lang ang iniisip mong kaligtasan, pumunta ka ng langit ngayon. Pero wag. So, what happens? Parang yun lang ang biyaya ng Panginoon para pumunta tayo ng langit. You see? Parang, porque ligtas ka na at pupunta ka ng langit, at si Kristo ang daan, inapakan mo lang siya. Naiintindihan niyo ba yung ibig sabihin? Ha?
Inapakan mo lang ang Panginoon. Lahat ng ginawa niya para sa akin, sa atin mga kapatid, ay worth lang para apakan, para makapunta ka ng langit. Abi, ginawa pang asfalto ang Panginoon. Naintindihan niyo ba? Now, these are the things we need to realize. Kaya sinasabi ni Peter, we should stand on the true grace of God. And not just the grace that this world thinks. Not the grace according to the concept of this grace. Amen? Now, look at this. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us. Okay? With all spiritual blessings. Okay? Pagkatapos lahat ng mga pribilehiyo naririto. Matapos ang lahat ng pribilehiyo, ang sabi niya, to the praise of the glory of His grace. Are you looking at that? Ano nangyari? Matapos tayong tumanggap ng maraming blessings, spiritual blessings, meron ba tayong elemento sa buhay natin that goes to the praise of the glory of His grace? Hindi nga natin masambitla eh. But God, who is rich in mercy, for His great love wherewith He loved us, even when we were dead in sins hath quickened us, by grace you're saved, raised up together. You see? Pero pagkatapos nito mga kapatid, ng verse 9, wala ng verse 10. Anong sabi ng Ephesians 2:10? Ha? Anong sabi ng Ephesians 2:10? Can you recite? Ha? For we are His workmanship, created in Christ Jesus, unto good works, that because of God's grace that saved us, then we should have that walk. We then, as workers together with Him, beseech you also that ye receive not the grace of God in vain. Look at that. I can show you a lot of things about the grace of God. Tingnan niyo si Paul. According to that grace, I was made a minister. By the effectual working of His power. Unto me, who am less than the least of all saints, is this grace given. And according to that grace, mga kapatid, the Apostle Paul labored. And he labored much. Kaya ito. Now, both Paul and Peter, ang sabi dito, sabi ni Paul, by whom also we have access by faith into this grace, at ang sabi ni Paul, wherein we stand. Ang sabi ni Peter, exhorting and testifying that this is the true grace of God, wherein you stand. Kaya mga kapatid, itong mensaheng ito ay upang ma-establish tayo where we should stand. And on what kind of grace? The true grace of God. Now, suriin muna natin kung anong ginawa ng grace sa atin. Okay? What have we learned about the grace of God? That grace, came by Jesus Christ. Okay? Ang sabi ni John, of His fullness have all we received grace for grace. Grace and truth came by Jesus Christ. Kaya mga kapatid, it's quite awkward for one to say, by His grace. Outside of Christ, awkward yun. All references sa grace must come
from Jesus Christ. Amen? In fact, sabi ko kanina sa ating Lighthouse Enrichment Development class, no? Ang sabi ng Ephesians 2:8, "For by grace are ye saved through faith." At alam natin that outside the Word, we will not have faith because faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Tama ba? So when we heard the Word of God, we heard that we're sinners. Correct? We heard that because we're sinners, we have death and we're condemned. Correct? And we also heard that God so loved us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Correct? Now, and when He died, He did not remain dead. He was buried. And He rose again. So that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Correct? Now, so, ibig sabihin, we also believe and we heard na we believe to righteousness. At marami pang iba. Okay? That those who receive Him are given the power to be children of God, to be the sons of God. You understand all these things. So, when we hear these things, the seed of faith comes to us. And each time the seed of faith comes to us, and we hear the word, it grows. At nalalaman natin na kinakailangan nating sumampalataya kay Kristo. For all of what we heard, for all of what we came to know because of God's word, because of the preaching, then we say, Lord Jesus, I am a sinner. Please save me. Come into my heart. Be my Savior and be my Lord. What happens? You receive Christ. And when you receive Christ, grace comes to you. Tama? Because grace comes by Jesus Christ. Tama? So you receive Christ. And when you receive Christ, grace comes to you. For by grace are ye saved. Tama? Now we understand. So, yun ang relationship ng faith sa grace. Kaya, yung daloy ng biyayang na kay Kristo ay nagmumula sa pagpapahayag nito upang tayo ay gumawa sang-ayon sa pananampalataya. Good? Now, that is a simple thing. But, if you are here today, wala ka pang Kristo, wala sa iyo ang biyaya ng kaligtasan. You must receive Christ according to biblical truth. Amen? Ganun lang kasimple yun, mga kapatid. So, we came to know that grace brings salvation. The grace of God that brings salvation hath appeared to all men. Okay? Now, ano pa? It is also grace that justifies. Bakit? Ang sabi ng Titus 3:7, that being justified by His grace. Ang sabi ng Romans 3:24, being justified freely by His grace. Ano ibig sabihin ng justified? Justification ay yung deklarasyon ng Diyos mismo na ang isang makasalanan ay malinis na. At ito'y dahil sa ginawa ni Kristo
sa krus ng Kalbaryo. At ang kanyang dugo ay ipinutong sa atin. Okay? And because of that, we're justified. Inari tayong ganap. At yan ay sa biyaya din. Tama? Okay. Grace actually makes rich. Totoo, Pastor? Yes. Anong sabi ng 2 Corinthians 8:9? For ye know the grace of God, of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that ye through his poverty might be rich. Come on now, let me ask you. Kayong mga tumanggap ng biyaya ng kaligtasan kay Kristo, are you rich? Are you rich? Come on. Do you believe you're rich? Nasaan ang riches natin? Nasaan ang sukat ng riches natin? Anong sabi dito? To the praise of the glory of His grace. Na dahil dyan, ay tayo naging katanggap-tanggap sa Kanya. At sa Kanya, meron tayong pagtubos. Meron tayong kapatawaran. According to the riches of His grace. Mga kapatid, ang yaman natin ay unang-una tayo'y pinagyaman dahil tayo'y tinubos. Tayo'y pinagyaman dahil tayo may kapatawaran. Amen ba? Alam niyo ba na ang kapatawaran ay napakamahal? Attorney Moses. Di ba? Napakamahal ng kapatawaran sa hukuman. Correct? Sipin mo, pag naging kriminal ka, okay, kinasuhan ka, gastos ka agad yun, magbe-bail ka eh. Magastos, di ba? Di ba, Attorney Michael, ganun yun eh. Magastos eh. Magastos, burahin ang iyong krimen. Okay? Magbabayad ka pa ng mga lawyer. Magkano ang acceptance ng lawyer? Magkano ang acceptance mo, Attorney? Pambihira. Magastos. Eh, wala mga kaluluwa yan eh. And then, nagbibiro lang ako. Magastos eh. Tama? Lahat na lang ng magastos, mga kapatid. Ang kapatawaran. Kaya ang kapatawaran kay Kristo ay pinagyaman tayo. Pero hindi natin naiisip yun. Tama? At kahit tayo nadarapa sa buhay natin ngayon, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins. Still, epektibo mga kapatid. Tama? Otherwise, ang dami nating kaso. But He stands. He stands at the right hand of God for us. Sabi ni Paul, unto me, who am less than the least of all saints, is this grace given, that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ. Tayo pinagyaman kay Kristo. Ang hirap nga lang, ang sukatan niya ng yaman natin, mga kapatid, ay material. And He that spared not His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? I was at the hospital last night. Yung isang araw pala. Kausap ko si Baby Pascual. Sabi niya, Pastor, puntahan mo naman yung nanay ko, si Mama. Isang buwan na kaming nasa St. Luke's. Ayun. Sabi sa akin ni Baby, Pastor, alam mo, ikaw ang isang pastor na naniniwala ako sa panalangin mo. Ganon? Oo. Ang panalangin ko, Pastor, okay naman ako. Save naman ang nanay ko eh. You know? Okay naman ako na kung kukunin siya ng anytime. Ganon ang ano ko sa Panginoon. Pero ang kahilingan ko lang, kung pwedeng kukunin na nanay, sa October na lang. sabi ko, Baby, paano ko gagawin yun? Sa October na lang, Pastor. Panalangin mo specifically. Anyway, oo nga, sabi ko eh. Tapos sabi niya sa akin, alam mo, Pastor, ang kailangan ko ngayon,
Ang kailangan ko yun ay kapayapaan. Alam niyo, yung kapayapaan ay mas mahal sa ospital. Did you know that? Mas mahal sa ospital ang kapayapaan. Di ba namamahalan tayo pag nasa ospital? Gulong-gulo ka eh. Oh. It's true. Sabi ko, baby, according to Philippians, no? What you have learned, what you have seen, okay? What you have received, do, and the God of peace shall be with you. Oo nga, no? Sabi niya, do. Ang hirap ng pastor eh. Yung natutunan mo, tinanggap mo, di ba? Yung nakita mo, nahayag sa iyo, gawin mo, and the God of peace shall be with you. Alam niyo kung bakit tayo walang kapayapaan? Hindi natin magawa yun eh. Tama? Tapos mananalangin ka ng kapayapaan. Tinan niyo mga mananampalataya, Lord, give me peace. I've got peace like... akala mo, porke kumanta ka ng ganun, okay ka na? Hindi. You do. You realize what you're saying? Mahal yan, mga kapatid. Pero kay Kristo, kapag ginawa natin yan, sa kanyang kalooban, sa kanyang biyaya, we have peace. We have grace that equips. Diba? For the grace of God that brings salvation hath appeared to all men, teaching us. Okay? Ang biyaya ng Panginoon ay nagtuturo, hindi na nagliligtas, kundi nagtuturo. Right? Denying ungodliness, mga kapatid. Abay, mga kapatid, ini-equip tayo ng biyaya ng Panginoon upang makapag-deny tayo ng ungodliness and worldly lust. Did you know that? Such is the equipping of the grace of God. Isa pa, that we would live soberly, even righteously and godly in this present time. All this come by the equipping of the grace of God. Okay? Kaya mga kapatid, ang dami na maaari natin makuha sa biyaya ng Panginoon. And the grace of God also makes us to be able ministers. Ano ang sabi ni Paul? By the grace of God, I am what I am, and His grace which was bestowed upon me was not in vain, but I labored, I ministered more abundantly than they all. But unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ. Wow. Pero ito, lahat ng ating tinignan ngayon are received. Okay? It brings us. It gives us. So anong difference yung sinasabi ni Peter? Di ba? Anong pagkakaiba ng sinasabi ni Peter? Eh, Pastor, ligtas na ako, okay na ako. Are we? Oh. Abe, balikan natin lahat. Tingnan natin ito. Pinagyaman na ako. Ako'y ligtas na. Okay naman, I'm justified. Okay? May langit na ako. May siguro na ako. I have blessed assurance, Jesus is mine. Tama? It makes us rich. Pinagyaman na ako. Sa lahat ng kapatawaran, pinagyaman na ako. Okay? Sa lahat ng pwedeng sa akin, pinagyaman na ako. All the heavenly blessings, pinagyaman na ako. Ako'y meron ng equipping. Okay? Meron na akong kaligtasan. Somehow, pwede ko nang sabihin, I can deny
ungodliness and worldly lust. I can live soberly. At pwede naman akong somehow to live peculiar. At somehow, may ministry naman ako, pastor. Nakikinig ba kayo? At dito sa Lighthouse, lahat dito may ministry. Of all churches, mga kapatid na nakita ko, ang isang very distinct feature ng Lighthouse ay ito. Lahat dito ay may ministry. Amen? Pero yun lang ba yun? Yun lang ba ang grace? Siguro, we need to come to terms with the Lord. We need to come to terms with the true grace of God. Now, I won't be able to finish this. This is just one part of my message. But I will continue later as we have our coming together, our joint coming together. Pero, baka ang kinakailangan, mga kapatid, ay sabihin natin sa Panginoon ngayon, Panginoon, let me stand on that true grace. Let me not just receive your grace. Let me not just praise you because I received. Kikinig ba kayo? Let me not just glorify you because I am a recipient of such grace. Let me not just, baka mamaya ugali natin alam mo kasi nakakahiya naman sa Panginoon Kaya I'm here. Binigay niya ang kanyang sarili sa akin. Mga kapatid, minsan, may katuwiran tayo, nahihiya ako kasi sa Panginoon, kaya nandito ako Nahihiya ako sa Panginoon. Is that a matter of kahihiyan? Tama? So ayusin natin. How is it to stand on the true grace of our God? I think this question should bring us to terms. Amen? Grace and truth came by Jesus Christ because it's not just referring to the grace. It refers to Jesus Christ. An upfront to the grace of God is an upfront to Christ Himself. Learn it. Ang hindi natin pag-recognize ng maayos sa biyaya ng Panginoon ay failure mag-recognize sa Panginoon mismo. Ganun ba kaseryoso yung pastor? Yes. Kung kaya ang sabi ni Peter, better you stand on the true grace of God. Let's stand and pray. Dear Heavenly Father, Panginoon, muli ay medyo malalim po ang mensaheng ito. Subalit, Panginoon, kalooban mo na kami lumalim, that we be grounded, settled. For in being so, Lord, we can rise up so high for your glory. Panginoon, kung nilimitahan lang namin, Panginoon, ang iyong biyaya at tinignan namin ang iyong biyaya na bagay na aming tinatanggap lang, ini-enjoy lang, patawarin niyo kami, Panginoon. Sa umagang ito, nais po namin na ang pagtayo namin ay pagtayo namin sa biyayang tinatanggap lang. Hindi lang po tinatanggap, kundi totoong biyaya.
na sa amin, Panginoon, ay nananahan. Lord, let your true grace be something where we should stand as your people. Let us not be like the rest of the world. And they just have a cosmetic view of your grace. They just have, their God, a shallow view of your grace. Let us understand how great and rich and marvelous and wonderful your grace is. O Panginoon, ilapit niyo kami sa iyo because of your grace. As every head is bowed, every eye is closed. Thank you for joining today's The Pulpit. We hope you were greatly blessed by the preaching of God's Word. We would like you to have that personal experience of salvation by accepting the Lord Jesus Christ. And by doing this simple prayer, you can accept Christ in your heart. Our dear Lord and Heavenly Father, thank you for the opportunity of salvation. I know I do not have the capacity in me to save myself from the damnation of sin. I accept you as my personal Lord and Savior. In Jesus' name, amen. The Bible says, if you have prayed this prayer, but as many as received him, to them gave he power to become the sons of God. And the Bible says, he that hath the Son hath life. If you would like to know more about the Bible, send us a message via Facebook at Lighthouse BBC FB page or via text message at 0928-522-2683. We'd like you to continue growing in Christ, so we invite you to join our coming together every Sunday at 9 in the morning and 4 o'clock in the afternoon. Also on Tuesdays and Thursdays at 7:30 in the evening. See you again for the next episode of The Pulpit. Thank you and God bless.